gentlemen, are you ready? Hello po mga bihista, magandang araw po sa inyong lahat. Kung nasan man po kayo ngayon ay welcome back na naman po sa aking YouTube channel. Kung kailan pauwi na tayo ng Pilipinas ay doon naman tayo nakakaisip ng mga content, no? Ng mga magagandang kwento na pwede nating i-share sa inyo. So ito, may pag-uusapan na naman tayo mga biyahista. At yun po ay tungkol sa violation dito sa bansa ng kung paano nga ba kami nahuhuli, paano kami nagbabayad, at sino ba yung mga nanghuhuli sa amin. Yung ba yung mga enforcer na nagtatago-tago lang dyan sa gilid-gilid? So ayun, yung pagkwekwentuhan natin at pag-uusapan. At yun ang topic natin ngayong araw. At dahil nga yun ang topic natin ngayong araw, ay kailangan nating hanapin yung mga nanghuhuli sa amin dito. Kailangan natin silang puntahan isa-isa, no? Para maipakita rin sa inyo kung paano gumagana yung kanilang panghuhuli. Kaya puntahan na natin sila. Let's go! So ito mga biyahista, papunta tayo ngayon sa ating unang destinasyon. Ang unang nanghuhuli sa atin, no? Bibisitahin natin siya ngayon at sasabihin natin kung magkano yung kanyang multa. So yun mga biyahista, nandito na tayo sa ating unang destinasyon. Yan po ay ang camera na nanghuhuli ng cellphone at seatbelt. Pag gumagamit ka ng cellphone, ay makakamera ka niyan, no? Ganon din ang seatbelt. Makakamera ka niya kung hindi ka nakasuot nun. So maraming ganyan dito sa Saudi Arabia, madadaan-daanan mo lang dyan sa kalsada. Ang priority ng camera na yan ay ang cellphone. Ang violation po sa paggamit ng cellphone habang nagdadrive ay 3,000 riyal o katumbas ng 45,000 pesos sa Pilipinas. So ayun, napakalaking halaga na nun guys. Kasi ang paggamit ng cellphone dito ay isa sa mga seryosong banta sa buhay ng mga tao, no? Kaya tinaasan nila yung fine. Ang multa naman po sa seatbelt mga biyahista ay nagkakahalaga po ng 150 riyal to 300 riyal. Ay katumbas ng 2,250 pesos hanggang 4,500 pesos sa pera natin sa Pilipinas. At yun po ang nahuhuli ng camera na yan mga biyahista. Ikot naman tayo, hanapin natin yung iba pang nanghuhuli sa atin, no? Iba pang mga cameras dito sa bansa ng Saudi Arabia. Pag-uusapan natin kung paano nga ba natin malalaman kung nahuli ba tayo. So ito naman po yung isa sa mga nanghuhuli. Yan po yung tinatawag na mobile camera mga biyahis. O kung tawagin namin mga driver dito ay battery, portable, at kung ano-ano pang tawag ang tinatawag namin dyan, no? Yan po yung speed camera na pwedeng ilipat-lipat kahit saan. May nagbabantay po dyan, nandyan lang sa gilid-gilid. At inaabangan lang nila na makahuli siya, tapos isi-save agad nila sa kanilang data. Meron pang iba rito na speed camera na ating pupuntahan. Pero ito ay isa sa mga sample na ating ipinapakita sa inyo. Ilang beses na rin ako nadali dyan, 3 ata. So ayun, pupuntahan pa natin yung iba na speed camera at pag-uusapan natin kung magkano yung fine sa violation pag sumobra ka ng iyong takbo dito sa bansa ng Saudi Arabia. Ito pa po yung ibang speed camera dito. Ito po yung tinatawag naming box dito, no? Ayun po yung itsura ng box na naka-standby lang po siya sa isang lugar. Hindi po siya inaalis at naka-permanente lang siya ron. So ang presyo po ng violation ng overspeeding ay nagkakahalaga po ng 150 to 300 riyal pag nag-exceed ka ng 10 to 20 kilometers sa gaya na lamang po ng 100 kilometer tapos napasobra ka ng 110 at hanggang 120 ay meron kang babayaran na 150 riyal to 300 riyal na nagkakahalaga po sa pera natin sa Pinas ng 2,250 hanggang 4,500 pesos. Yun po yung unang violation. Opo, unang violation dahil pag sumobra ka uli ng 20 to 30 kilometers exceeding sa speed limit ay madadagdagan po uli ito ng 300 to 500 riyal o nagkakahalaga po sa atin sa pera natin sa Pinas ng 4,500 hanggang 7,500.
Pag sumobra ka naman ng 30 hanggang 40 kilometers sa speed limit ay pagmumultahin ka na po ng 800 hanggang 1,000 o nagkakahalaga po ito ng 12,000 pesos hanggang 15,000 pesos pag kinonvert sa pera natin sa Pinas. At pag sumobra ka uli ng 40 kilometers hanggang 50 kilometers ay magkakaroon ka na ng multa na nagkakalaga ng 1,200 real hanggang 1,500 real o nagkakalaga po ito ng 18,000 pesos hanggang 22,000 pesos pag kinonvert mo po yun sa pera natin sa Pinas. At ang pinakahuli, dahil nga maraming naghahataw dito, maraming mabibilis na sasakyan at maraming pasaway, pag sumobra ka ng 50 kilometers pataas sa speed limit ay magmumulta ka na ng 1,500 real hanggang 2,000 real o nagkakahalaga po ito sa pera natin sa Pinas ng 22,000 hanggang 30,000 pesos. So napakasakit na sa bulsa. No, minsan kasi hindi mo mamamalayan yung speed mo rito, sumusobra ka na ng husto dahil sa daan nila, no? Tapos yung mga nakakasabayan mo, akala mo mababagal, yung pala mabibilis na rin pala. Kaya napapasabay ka sa kanila at hindi mo namamalayan na mataas na pala yung speed mo. Kaya kailangan dobling ingat tayo mga biyahista. Ito naman po mga biyahista ang camera dito sa bansa ng Saudi Arabia. Yan po yung sa traffic light na camera. Pag nagbeating the red light ka ay alam mo na ang sasapitin mo. Yun po yung kinakatakutan naming lahat ng mga driver dito sa bansa ng Saudi Arabia. Yung pinakita natin sa inyo ay bago na pong camera yon. So ipapakita natin sa inyo yung iba pang traffic light camera. Bago natin pag-usapan yung presyo ng beating the red light violation. Ito naman po ang iba pang itsura ng speed camera dito sa bansa Arabia mga biyahista. Ayan, yung nakasabit na parang box na puti. So ayun, yung unang pinakita natin ay pahaba na flat. Tapos ito naman parang box lang, no, na meron pang isa pahaba rin pero pabilog. Yun yung mga luma, no. Ito rin luma na rin to. Ang pinakabagong traffic light camera ay yung pinakita natin kanina. Pag may nagbeating the red light, lahat yan umiilaw, no. 4 po yan sa crossing, no, tagi-tig-isa bawat isang lane. Kaya wala kang ligtas, kitang-kita ka, kita yung likod mo, kita yung harap mo, kita yung tagiliran mo, kita kung sino nagdadrive. At ang presyo naman po ng violation sa beating the red light dito mga biyahista ay nagkakahalaga po ng 3,000 real sa first violation. At kung i-convert mo yon sa pera natin sa Pinas, yun po ay nagkakahalaga ng 45,000 pesos rin po. At sa second offense naman, no, ito po ay nagkakahalaga na ng 6,000 real o katumbas sa pera natin sa Pinas na 90,000 pesos. Grabing violation yon mga biyahista. Kaya yan po yung kinakatakutan naming mga driver dito. Pag nadali ka nyan, naku po, ubos ang pinag-ipunan mo. Mapupunta sa wala yung lahat ng hindi ka naman tutulungan ng amo kung sakaling nahuli ka ng ganyan. So ayun po yung ating pinali, no, ang traffic light camera, ang pinaka-delikado at pinaka-iniiwasan ng lahat. Lalo na kaming mga Pilipino driver. So ayun mga biyahista, tapos na nating pagkwentuhan at pag-usapan yung mga camera, no, na ipakita na rin natin sa inyo at nasabi yung mga presyo kung sakali man na mahuli ka nito. Pero marami rito mga biyahista na tinatandaan yung mga camera kung nasaan ang pwesto. Kumbaga magsi-cellphone ako, tapos pag nakita ko may camera na, ibababa ko lang yung cellphone ko. Ganon din sa speed limit. Tinatandaan nila kung nasaan yung speed camera. Magmamabilis sila, tapos pag alam nilang may camera, babagalan nila, at pag nakadaan na uli sila, bibilisan na naman nila uli. Ang wala lang lusot talaga ay dun sa traffic light camera. Pero dito na papasok yung mga civilian police. Police sila, naka-uniform, pero naka-civilian car. At napakarami po nila, no? Hindi rin sila basta-basta rito dahil nandyan lang po sila sa gilid-gilid. Sa dami ng dumadaan na yan, no? Hindi mo alam kung police ba yung isa dyan. Doon sila pumapasok. At ito, may papakita akong video nila. باستخدام شرطة فاطمة.
ngayon, no, pag nakita ka nilang nagsi-cellphone, nag-overspeeding, o kung ano-ano pa yung ginagawa mo sa daan, eh sila yung hahabol sa'yo. Ang mga pulis dito, mga bihista, ay hindi mo makakausap. Hihingin lang sa'yo yung istimara mo o yung ID ng sasakyan na ito. Pag nahingi nila yung istimara mo at yung ikama mo, yung personal identity card mo, pipicturean lang nila ito at ibabalik sa'yo, tapos pwede ka nang umalis. Aantayin mo na lang yung violation mo. At dito na po papasok si AbShare at ang iyong phone number. Ang AbShare po ay isang application dito sa bansa ng Saudi Arabia kung saan mo makikita lahat ng documents mo. Nandun yung passport, passport number, passport expiration, ganun din yung mga national ID mo rito sa bansa ng Saudi Arabia kung kailan mag-expire. Doon din papasok yung mga travel documents mo. Nandun lahat, mga driver's license. No, ginawan ko ng video yan at nandyan sa video natin sa baba kung gusto nyo pong mapanood yung application na yon. So papasok yung violation mo sa AbShare. Magme-message sila sa'yo. Ganun din sa cellphone number. Magme-message sa'yo ang muror na meron kang at wala ka nang ligtas kundi ang magbayad. So dito sa bansa ng Saudi Arabia, pag nagkaroon ka ng violation, ibig sabihin nun ay violation. Kasalanan mo talaga yon at ginawa mo talaga yon. So ayun mga bihista, dahil sa sobrang laki ng mga multa rito, eh nagkakaroon ng disiplina yung mga tao rito, no? Hindi meron pa rin mga pasaway, meron pa rin talaga mga loko-loko, pero karamihan eh nagkakaroon ng disiplina dahil ayaw nila magmulta ng ganong kalalaking halaga. Yun yung kagandahan dito, wala kang makakausap, wala kang pwedeng aregluhin. Pag may violation ka, magbayad ka. Ganun dito. So ayun yung kagandahan sa lugar nila, sa batas nila. Walang buwaya. So ayun, siguro po ay hanggang dito na lamang po uli ang ating video. Maraming salamat po uli sa inyong panonood. Hanggang sa muli mga bihista, ingat po kayo lagi. Bye-bye!